I don't know kung maaawa ka. I don't think na nakakaawa sila kasi yung apat, no? Mas nakakaawa actually yung lumalaban na 14. Kasi at least yung apat, allegedly, di ba, sabi ni Attorney Baligod, at isa sa mga magigiting na sundalo, nakatanggap sila ng 20 to 25 million pesos. At paniniwalaan natin yon dahil sa testamento o sa statement ni Attorney Baligod, mga kababayan, ay 5 months ago pa talaga sila tinatrabaho ng Bangag Administration para mag-recant, para bumaliktad. Right? So, kagabi, dinelay ng Las Piñas Regional Trial Court ang pagproseso ng kanilang bail, which is alam naman natin intention talaga ng mga abnormal, mga siraulong mga, you know, mga dugyok na mga kawatan, na mga bule lahat ay i-delay para makulong yung ating mga palabang mga sundalo. And now, mga kababayan, okay, mag-ano muna tayo ng article 13-13 sa talatang, okay. Alright. Ang daming kaputahan itong Bangag. Teka, i-share ko lang itong mga lang. Okay, wait a minute. Can you share my beauty today? Share nyo naman ang ating alindog today. Hindi kayo nagsishare. Kukurtin ko kayo lahat sa singit. Alright, here we go. Okay, mag-subscribe na rin kayo kay Palanggang. Hindi pa nakaka-subscribe dyan. Baka naman. Okay. Okay. Ano daw? Totoo ba yung pinapakalat na may taning ka na daw? Matagal na ako tinaningan ng mga bangag. Di ba? Papatayin ako ng mga yan. Okay? Pero good luck sa kanila. Baka sila mauna gurgur. Tiyan mo sila una mga naisilid sa garapon. Who knows, si bangag na yung susunod. Di ba? They can say whatever they want. Di ba? But Maharlika is super duper healthy. My alindog is really gorgeous today. Nag-lose tayo ng 9 to 10 pounds at kuminis ang ating kipay. Kuminis ang ating alindog at nag-V-shape tayo. So, hayaan mo na sila Palangga. Wala na silang makontent. Kaya syempre gagamitin na yung alindog ko, di ba? Pag wala ka na makontent at hindi ka na wala na nanonood sa'yo, wala nagbabasa sa'yo, might as well use Maharlika para magkaroon sila ng clout. Arami naman gumaganon sa akin, di ba? Anyway, hayaan mo na sila kung diyan ang contribution ko sa kanila, nakakatulong ako para kumita sila ng konting pangbili nila ng paglamon, magpasalamat sila sa akin, right? Anyway, here we go, darling Clementine. Okay? Okay, nakita ko lang itong mga pangit na itong mga balitang ito. Ay, naka. Okay, alright. Where is that news? 1 hour ago, laya na ang 10. Okay, here's News 5, Maleta Boys. Di ba kayo nagtataka? Kapag media ka, GMA ka, News 5 ka, Billionaire o whatever, hindi kayo pare-pareho ng title. Hindi yung tatawagin na pare-parehong Maleta Boys. Yung mga nagtestigo laban sa mga Maleta Gang. But we all know na itong mga media na ito, maaring na maletahan na mga Jotang Genemes. Alright, here we go. Okay? Sabi ni Wengoy, hello po, I try to being member to your channel. Ano nangyayari Palangga? Magpa-member ka na. Now na. Alright, here we go. Sabi ni, nabasa ko yung pangalan. Here we go. Okay. Nakapag-bail na sila. Yay! I love you guys! Okay. Okay, yan ang ating mga palangga. Nakalaya na. Pero syempre, temporary lang yan. Dahil nga gugurgurin, may tendency na manggugurgur talaga itong mga bangag na ito. So, bago mga eksenang kaganapan, tignan muna natin ang statement, syempre, ni
Ay, no. Wait a minute. Ipakilala muna natin sa inyo yung mga FESLABU. Yung mga FESLAC ng mga di umanong nabayaran ng 25 million pesos na tumataginting. 'Di ba? Eto na ngayon ang kanilang mga FESLAC ayon sa SMNI. Ayan, yan ang binasa natin kanina. Okay? Yo, 'di ba? Sayang naman itong mga to, nagpasindak sa pera, nagpasilaw sa pera. 1, 2, and 3. Oh, sayang naman kayo mga mga dodong na manaunsa man. Okay, tingnan natin. Okay, tingnan muna natin ang sinasabi ni Attorney Baligod. Attorney Baligod, desperate move daw. Nakipag-usap na si Attorney Baligod sa mga abogado ng Office of the Ombudsman matapos ang pagbawi ng testimonya o recantation ng 4 na miyembro ng, di na sila brave ngayon, Coward Marines na sila, ng 4 na Coward Marines na nagsiwalat sa Maleta Deliver Scheme. Ayon kay Baligod, isang desperate move ang pagbabaliktad umano sa mga dating sundalo. Hindi naman naitago ni Baligod ang kanyang pasasalamat at emosyon sa buhos ng suporta na pinansyal mula sa OFW at maliliit na negosyante gaya ng may-ari ng talipapa na nag-ambag para sa piyansa. There we go. Nagsasakripisyo ang mga sundalo na ito. Hirap sila sa buhay, pero pinapanindigan ito. And yung mga inaambag ng mga kababayan natin Thank na you sa lahat ng umambag. ay nakakatulong din Sanchez, para sa they are pangkain nila. traitors. So yung mga personal needs. No? Okay po, Attorney. Yung security units ng ating armed forces, pati PNP, NBI, nakatutok sa amin. No? Ang ginawa nga nila kaya natakot yung 4, maraming nakatutok na security forces natin, mga intelligence operators, etc. So may isang incident nga na merong isang lalaki naka-face mask, and then kunyari nagtatanong siya sa isang babae na nakaupo. Pinapakita yung picture. Hindi alam, pero yung nagpapakita ng picture, alam niya na nanay nung isa. So, kilala mo ba ito? Itong tao na ito? So, natakot yung nanay, tumahimik. And then umakyat, sinabi sa anak niya, may naghahanap sa'yo, naka-face mask. Binaba nung isa sa kanila, pagtingin, umalis na yung lalaki. So, yung mga ganong instances, no? Minsan, may barangay captain. Pumunta kay Tube. So sabi, Tube, may pumunta sa akin na naghahanap sa'yo. Hindi ko kilala kung sino, pero hinahanap ka. So mga ganong, and it happened for several months. No? And then you couple threats with a promise of comfort like withdrawal of the complaints, plus financial consideration. The combination of those are very tempting for someone who somehow have weekend tempting talaga yung 25 million kapag wala kang sa kanyang panindigan. pinaglalaban. Correct. Anong comment mo doon sa sinabi ng ombudsman? Tapos pati yung Okay. Nagsasakripisyo ang mga sundalo na ito. Hirap sila sa buhay, pero pinapanindigan. Ay, wait muna. Pause muna natin mga kababayan. Alright. So ngayon, okay, wait a minute Okay, so ito yon. Okay, now ano ngayon ang mangyayari? Dahil sinasabi ni Attorney Baligod na may mga ebidensya sila. Text messages, audio messages, na etong 4 na kumapit na rin sa maleta ng bayan, alright, ay nagpabayad nga sila ng 20 to 25 million. So ang katanungan ngayon, paniniwalaan pa ba sila ng korte? Meron ba silang kredibilidad? Definitely wala na. Nung una nilang mga statement, yes, totoo yun. Kasi nga, nasilaw sila sa pera dahil number 1 na binanggit ni Tube na siya ay kapani-paniwala, siya ay nag-deliver ng pera, ng mali-malitang pera kay Lisa Tanas, kay Bangag, kay Sandro Marcos sa Lawag. Okay? Yun ang gusto nilang burahin. Na, hindi totoo na si Sandro ay sangkot sa billion-billion na mga flood control.
nakita nyo yung investigation ni Manong Chavit Singson, darling? Complete with geotags, complete with location, videos, pictures, nasa distrito ni Sandrong Demonyong Hayop, ang mga flood control infra ay hindi pa natatapos or under substandard. Kung ganito dapat ang pulgada ng kalsada, ganito na lang, para na lang bond paper. 'Di ba? So yun talaga ang gusto nilang pagtakpan. Ang gustong burahin ni Satanas na linisin ang pangalan ng demonyo niyang anak, na mga demonyo sila. Right? So yun mga kababayan. So, ngayon, mga palangga, so yan ang nakikita natin ngayon na talagang ito bang apat na duwag o naduwag sila ay may kredibilidad pa. Okay, binasa natin dito sa isang article na to. Alright. Sa rules on evidence daw, okay, ang pinaniwalaang consistent na statements ay yung pinaka-last na sinabi bago sila nag-recant. Alright? Mahirap paniwalaan ang isang witness na pabago-bago o inconsistent ang kanilang mga sinasabi sa mga susunod dahil sila ay what? Dahil sila ba ay nasilaw ng pera ng bayan? Okay? Ayon sa Supreme Court decision, People versus Navarro, sinasabi ng korte na ang recantation ay exceedingly unreliable, which is sinabi yan ni Attorney Baligod kanina, mahaba lang kanyang interview. Okay? At ayon din, kay Attorney Baligod, at dito sa article na ito, tinitingnan ng korte, okay? At masyado silang nag-iingat sa ganitong klaseng mga witnesses pag yan ay ginamit pa later on at ipipilit na mga bangag, di ba? Titignan nila kung bakit ba ito bumaliktad. Intimidation, monetary consideration, gorgoration. Well, we all know na takot sila. Ayaw nilang mahirapan sila dahil pabalik-balik nga sila sa Maynila, katulad ng 14 na matatapang na nakakalaya lang, at na nagkaroon na ng piyansa. And what else? May testimonya na 5 months ago, kinakausap na sila ng certain general, mamaya ipi-play natin, sinasabi ni Atty. Baligod, na bumaliktad. Una, ang kanilang offer, 5 million, 8 million, di ba? From 5, naging 8, hanggang sa naging 25 million. Okay? So, ang sinasabi dito ng mga artikulo 13-13, na ang gantong klaseng walang kredibilidad na testigo ay mahirap na paniwalaan at masisira na ang kanilang credibility. Dahil nga, makikita mo na nagbago sila. They were like very spontaneous. Walang kodigo. Sinasabi ni Tony Tube na ganito, pumunta kami sa bahay ni Bangag, ni Satanas na malapit sa may lawa o sa may lake o may tubig, which is ako mismo magko-confirm dahil nakarating ako sa bahay ng mga demonyo. Tapos later on, magbabalik siya. Pag pinakross-exam natin to kay Attorney Powa, pag pinakross natin to kay Attorney Powa, malamang itong apat na to, pupulutin dun sa lawa sa kanilang mga kasinungalingan. Maaawa ba tayo sa kanya? Sa kanila, sa apat? I don't think so. Na maaawa tayo sa kanila, nagpasilaw sila sa pera. We all know na ang hirap talaga sa Pilipinas, but we're very grateful sa mga tumulong sa ating mga brave na soldiers. Make sure na yung tulong diretso lang sa kanila. Huwag lang dumaan sa mga alpot na vloggers. Kasi isa pa nating laban yan, isa pang challenge yan. It's okay to help diretso sa kanila. Kasi baka makakuha pa ng porsyento yung mga bigatla. Ang alpot, nagpa-jiyot-jiyot, sama susyunda, nagbiga-biga. Ang alpot, nagpa-jiyot-jiyot. Si Liza, tanas-tanas. Si bangag-bangag, papantay yung paa.
Anyway, papatay pa ng mga yawa na yan. Alright, so mga kababayan, yan ngayon kung magagamit pa ba itong 4 na duwag. Kayo naman, di ba? Alam nyo naman, sa larangan ng mga sundalo, polis, pag bumaliktad ka, it's either gugurgurin ka. Welcome to the Gurgur Nation of the Bangag Administration. Gugurgurin kayo. Right? It's either gugurgurin kayo. Wala nang silbing mabuhay sa mundong ito. Kayong 4. I'm telling you. Once binenta nyo na ang kaluluwa nyo sa alpot na si Liza Tanas at alpot na bangag, hindi yun na kailan pa, kahit kailan hindi nyo na mariredeem ang pangalan ninyo, mismo sa sarili ninyo, sa pamilya ninyo, sa mga anak nyo. Dahil alam nyo sa sarili ninyo na nagtanggap kayo ng bayad, alam ninyo na naduwag kayo, umurong inyong mga itlog, at wala kayong pagmamahal sa taong bayan. Right? Yes. Matilda, oh, notice your hair is short this time. Of course, darling, marami tayong hair. Gusto niyo ba bigyan ko kayo ng maraming hair? I have a lot of hair. Just wait a minute. Tomorrow, ano bang hair natin? Okay? Tomorrow, Lola tayo. Tomorrow, this is gonna be my look. Hi, sweetheart, how are you today? You're so pretty like me. Mwah. Oh, diba? Ang ganda niya, di ba? Magkasing ganda kami. Alright. Hi, baby doll. I like your lippy today and your lashes. You're so pretty. Like me. Di ba? And look at your liig. Pareho na tayo ng liig. Oh, there's no tamulmol anymore. The tamulmol is gone. Gone. Dan. Ano yung kinakanta ko? Dan. Ano yun? Ano yun? Kano nga kanta yun? Dan. Beatles yata yung kinakanta ko. Dan. Ang daming madadamay sa mga sumulot sa 4. Ay nako, you expect mga kababayan na paggagawin ng script yung mga yan. Alright? Ano ba't marami ako nababasa na Maharlika, may taning na. Ang sabi daw, may cancer. Si Bangag yata ang may cancer, tsaka si Liza Tanas. Yup, I'm very healthy, darling. Sabi ko sa iyo, gumagamit na yan sila ng mga, alam mo naman yung mga ulaga vloggers. Diyos ko, wala na silang may content. Kaya ang alindog na lang ni Maharlika ang kanilang pinag-uusapan. Nayaan nyo na yan. Alright, so, kahit bumaliktad na sila, nakatatak na yan sa isipan ng taong bayan. Sabi ni Rinel, alam nyo, not only that. Okay? Nakatatak yan sa kanilang mga jutak, tsaka sa kanilang mga juto. Alam mo sa sarili mo. Alam mo sa sarili mo, tangina, tumanggap ako ng bayad na duwag ako. Mas malupit yun yung araw-araw ka nabubuhay? Na bumaliktad ka? Right? Sabi ni Chloe Perla, lalong lahaba ang buhay natin. Of course, kumakain ako ng pansit every day. Ano yun, hindi naman pala every day. My favorite is pansit. Corrected by. So ngayon, ang dito sa mga coward na to, alam nyo, kalaban nila sarili nila. At the end of the day, of all the parties, grand chuba-chuchu sa buhay natin, we attended parties, weddings, chuchu-chuchu, kung ano pa man, kasama yung mga kaibigan natin, happy-happy tayo. Pag nag-iisa ka na lang sa buhay mo, doon mo mababalidate yung sarili mo. Ano ba, gumawa ba ako ng tama sa buhay ko? Nakaka-proud ba ang isang Maharlika? Of course. Di ba? Kasi i-validate mo yung sarili mo, ikaw mismo ang makakaalam. Ano ang ginawa mo? Parang bago ka umakyat sa langit, kunyari ako si San Pedro, anong ginawa mo, Maharlika, sa buhay mo? O anong ginawa mo? Lahat sasabihin mo yung katotohanan. Di ba hindi ka magigilty? Imagine mo yung kung ano ang burden, ano yung bigat ng binibit-bit ng 4 na Marines na yan? Yung 4 na duwag? Mga kababayan, tingnan mo ngayon, dati ang tapang nila. Nung sila ay nasa panig pa ng katotohanan, nakalabas yung mukha nila, hindi sila nakasalamin, hindi sila naka-mask. Bakit ngayon nag-mask na kayo, nagtatago kayo sa inyong mga pisot? At the end of the day, ikaw ang magbabalidate sa sarili mo. Ako ba ay nabayaran? Ako ba ay natakot kay Liza Tanas? Ako ba ay natakot kay Bangag? Ang ibig ko sabihin,
sa mga fasad, sa mga panlabas na mga eksena ng bawat tao sa buhay, di ba? Minsan nakita mo, ang saya niya, ganyan, ganyan, ganyan. Pero sa likod pala, ang putang ina, ang dami niyang ginorgor, katulad ng mga bangag. Kunyari masaya sila, pero malungkot ang buhay ng mga yan. Kunyari, ang dami nilang pera, pero nasasaktan sila dahil alam natin na demonyo sila. Kasi lahat ng sinasabi ko dito, lahat ng binabato ni Lian, lahat ng binabato ng nila mga kakampi natin dyan, alright, na magnanakaw ang bangag, lahat ng binato na in-expose ni Zaldi, in-expose ng ating mga Marines, kasi totoo yun, kaya nasasaktan sila. Pero kahit anong bato sa atin, like ako, Marlica, kung gawa na sila ng kwento, nasasaktan kasi di naman totoo. Kasi habang binabato ka ng negative, lalo tayong gumaganda at may kambal pa akong lola. Saan ka na nakakita na, lola, ganito kaganda. I love you, baby doll. Minsan kalbo siya. Di ba? Mapakalbo kaya ako, no? Ayan na, may kakambal na tayo. Ang ganda niya, ha? Okay, yan. Okay, din na tayo si Palangga. Palangga, you're so pretty like me, okay? Yan ang hair natin mamaya. Okay, tignan natin. Oh, wow. Taray. Si Liza Tanas pa? Kaya niya mag-iba-iba ng hair? Hindi. Kasi yung mukha niya, di ba, kapangit-pangitan. Nagre-reflect lahat. Alright? Nagre-reflect lahat, mga kababayan. Alright? So ngayon, mga pala, kuha lang ako ng water. So yun ang sinasabi ko sa inyo. Okay? Ang sinasabi ko sa inyo, dapat talaga sa mga Marines na yan, okay, dapat hindi kayo bumaliktad. Kasi hindi maganda yung ginagawa ninyo, mga leche kayo, pagsisisihan nyo yan forever and ever. Amen. Okay? So kahit ano pa, 25 million, madali lang yan maubos. I'm telling you, pag naubos na yan, ay wala na, nabenta nyo na yung kaluluwa nyo kay Satanas. So, kung ako sa inyo, mga kapalangga, dapat, ngayon pa lang, ay magbagong hairstyle na kayo. Bago na dapat ang hairstyle ninyo. Okay? Sa bago na hair natin. Diyan ka na muna, girl. Okay? Piramin ko muna yung hair mo. Piramin ko natin yung hair ni Palangga. Dapat pwede ka lang magbago ng hairstyle, pero sa paninindigan, ganun pa rin. Right, Lola? Okay, look at me now. Yes. Hindi yan natatakot Palangga, kundi nanilisik ang mata. Okay? I know. Ano pa? Oh. Yes.